Ay, nakain. Wala na bang iba? Tayo lang? Praise God. So, bago tayo magsimula, tayo muna ay kumamay ng tatlo. At sabihin natin, God is good. Praise God. Hallelujah. God is good. All the time. God is good. Amen. So tayo magsimula na sa ating gawain. Heavenly Father, maraming salamat, O Lord, sa lahat ng souls na nandito, O God. Thank you so much, O God, sa lahat ng graduates ngayon, O Lord. Thank you, O God, sa mga bagong souls na nandito ngayon, O Lord. Ikaw pong mag-bless sa bawat isa sa amin. Tunay nga po, Lord, ang mga salita mo, Lord, ang siya pong magpapatunay kung gaano kakabuti sa buhay namin. We give you praise. We give you glory. We give you honor in Jesus' name. Amen and amen. Palakpakan muna natin ang Panginoon. Lahat ng nagmamahal sa Panginoon, sumigaw na praise the Lord. Amen. So ang kanta natin, ibuhos mo. Ibuhos ng ibuhos mo. Ibuhos mo. Sa banda rito, banda rito, banda sa'yo. Sabi mo sa Lord, ibuhos lahat ng pagpapala sa banda sa'yo. Amen. Sa pamilya mo. Sa pangarap. Sino dito may pangarap? Sino Amen. walang pangarap? Ay, amen. So sabi mo kay Lord, ibuhos mo. Tapos, itodo mo. Itodo mo. Itodo ng itodo mo. Todo, todo, todo. Todo, todo, todo. Pagpapala mo. Amen. So ready na bang mag-worship at magpuri sa Panginoon? Amen? Sabi mo sa katabi mo, mapuri tayo sa Lord. Amen? Praise God. Buksan mo ang kalangitan, buhos mo ang kasaganaan, handa na kaming saluhin mga pagpapala mo. Buksan mo ang kalangitan, ibuhos mo ang kasaganaan, handa na kaming saluhin mga pagpapala mo. Ibuhos mo, ibuhos ng ibuhos mo, ibuhos mo sa banderito. Ibuhos mo, ibuhos ng ibuhos mo, ibuhos mo sa pamilya ko. Ibuhos mo, ibuhos ng ibuhos mo, ibuhos mo sa pangarap ko. Lubos ng kagalakan ko, pagkat ikaw ang tatay ko. At dahil mayaman ka, mayaman na rin ako. Kagalakan ko, pagkat ikaw ang tatay ko. At dahil mayaman ka, mayaman na rin ako. Todo mo, itodo ng itodo mo. Todo, todo, todo. Todo, todo, todo. Todo, todo, todo. Kalangitan, gusto ang kasagaran, handa na kaming saluhin mga pagpapala. Kapag sinabing ibuhos, hindi pwedeng ang buhos ambon-ambon. Kapag sinabing buhos, di ba buhos malakas? Di ba? Hindi pwedeng ibuhos mo. Ano lang yun?
Ano, gusto nyo ba? Konting-konting pagpapala, yung hindi kayo mababasa lang. Yung, no, di ba, wisik-wisik? Dapat pag sinabing ibuhos, buhos malakas. O, di ba? Ibuhos mo na, Lord. O, di ba? Ganon. Amen? So, sino dito ang gusto ng pagpapala? Amen. Amen. So, ayan. Kailangan ibuhos malakas. Amen? Ang kalangitan, ibuhos mo ang kasaganaan. Handa na kaming saluhin mga pagpapala mo. Ibuhos mo, ibuhos ang ibuhos mo, ibuhos mo sa bandarito. Ibuhos mo, ibuhos ng ibuhos mo, ibuhos mo sa pamilya ko. Ibuhos mo, ibuhos ng ibuhos mo, ibuhos mo sa pangarap ko. Itodo mo! Itodo mo! Itodo ng itodo mo! Todo, todo, todo! Todo, todo, todo. Todo, todo, todo. Pagpapala mo, ibuhos mo! Ibuhos mo! Ibuhos ng ibuhos mo! Ibuhos mo sa bandarito! Ibuhos mo! Ibuhos ng ibuhos mo! Ibuhos mo sa pamilya ko! Ibuhos mo! Ibuhos ng ibuhos mo! Ibuhos mo sa pangarap ko! Lubos ang kagalakan ko, ikaw ang tatay ko. At dahil mayaman ka, mayaman na rin ako. Kagalakan ko, pagkat ikaw ang tatay ko. At dahil mayaman, Mayaman na rin ako. todo! Todo ko, todo ng itodo mo. Todo, todo, todo. Todo, todo, todo. Todo, todo, todo. Pagpapala mo, ibuhos mo! Ibuhos mo! Ibuhos ng ibuhos mo! Ibuhos mo sa bandarito! Ibuhos mo! Ibuhos ng ibuhos mo! Ibuhos mo sa pamilya ko! Ibuhos mo! Ibuhos ng ibuhos mo! Ibuhos mo sa pangarap ko! Todo mo! Todo mo! Todo ng itodo mo. Todo, todo, todo. Todo, todo, todo. Todo, todo, todo. Papala mo. Amen. Hallelujah. Amen. Mayaman ang tatay natin. Nasaan yung tatay natin? Sa Nasa langit. langit. Sabi nga, lubos ang kagalakan natin dahil siya ang tatay natin. At dahil kapag ang tatay mo ay mayaman ka na rin, di ba? Amen? So, ang kinin natin yon. Amen? Sino ang anak ng Panginoon? Amen. Amen. Kangino ang lahat ng pagpapala? Amen? Sinong magmamana ng pagpapala ng kanyang Ama sa langit? Amen. Ay. Amen. Ako yon. Dapat ganon. Ako yon. Amen. Kapag
may mga blessing na ganun, sino ang pagpapalain ng Panginoon? Ako yun! Dapat may force. Kasi baka maunahan ka ni Ate Mary Ann. Oh, di ba? No, baka maunahan ka ni Ate Lalay. Oh, di ba? Di ba? Amen? So, sino ang anak ng Panginoon? Amen. Ako yun. Ako yun. Amen. Sino ang pagpapalain ng Panginoon? Amen. Praise God. Hallelujah. Kaya magmamanifest yun sa buhay natin kapag kiniklaim natin. Amen? So patuloy tayong magpupuri sa ating Diyos na buhay. Amen? Hallelujah. Come on, raise up your hands to Jesus. Nais kong ika'y maranasan, pagkilos mo'y aking inaasahan, pagkat sa'yo ko lang natagpuan tunay na kagalakan. Nais kong ika'y maranasan, pagkilos mo'y aking inaasahan, pagkat sa'yo ko lang natagpuan tunay na kagalakan. Nais kong ika'y maranasan, tibok ng puso ko'y ikaw lamang, kaya't ngayon, bukas at kailanman samba ko'y iaalay. Hanggang kitang pupurihin, walang hanggang sasambahin, buong laman ng puso kong ito ay mamalagi sa'yo. Walang hanggang kitang pupurihin, walang hanggang sasambahin, buong laman ng puso kong ito ay mamalagi sa'yo. Walang hanggan kitang pupurihin, walang hanggang sasambahin, buong laman ng puso kong ito ay mamalagi sa'yo. Walang hanggan kitang pupurihin, walang hanggang sasambahin, buong laman ng puso kong ito ay mamalagi sa'yo. Hallelujah. Purihin ka, O Diyos. Hallelujah, God. Salamat, Panginoon, sa oras ito, Panginoon. Muli, Lord, kami tipon-tipon, O God. Lord Jesus, O Lord, makinig sa iyong mga salita, O God, sa oras nito, Panginoon. Hallelujah. We welcome your Holy Spirit, Hallelujah, sa mga oras na ito. Hallelujah, God. Hallelujah. Thank you so much, Lord, sa mga soul nandito, Panginoon, O God. Tunay nga, Lord, tumagot sa iyong mga tawag sa mga oras ito, Panginoon, Yes, O God. Hallelujah, hallelujah, Jesus, Lord, ikaw manghuna, Panginoon, sa oras ito, Panginoon. Ikaw ang mag-sentro, Panginoon, ng aming pag-aaral, O God. Ikaw lamang, Lord, mapapurihan sa mga oras na ito, Panginoon, O God. Hallelujah. And we claim victory, Panginoon, sa oras nito, Panginoon. Katunay nga, Panginoon, hallelujah. Yung aming matutunan sa oras nito, Panginoon, ay mag-manifest sa mga buhay, hallelujah, O God. Dwell on us, Holy Spirit, hallelujah. Hallelujah, Jesus. We claim victory, Panginoon. We pray, Panginoon, na wala pong mga disturbances pa yung mangyayari as we go in our service, hallelujah, O God. Hallelujah, Jesus. Hallelujah, O Lord Jesus. We love you, O Lord. We adore you, O God. We honor you, Panginoon. Hallelujah. Hallelujah, in Jesus' name. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, Lord Jesus. Walang hanggang sasambahin, buong laman ng puso kong ito ay mamalagi sa'yo. Walang hanggan kitang pupurihin, walang hanggang sasambahin, buong laman ng puso kong ito ay mamalagi sa'yo. Hallelujah. Thank you, Lord Jesus. Sige po, tayo pong muna maupo at dalawa tayo sa ating tithes and offering. Amen. Shalom, shalom. Magandang umaga po sa lahat. Amen. So tayo po dadako sa ating tithes and offering. Amen. So buksan po natin yung Hebreo 7 verse 7.
7 verse 7. Amen. Sige po, basahin po ng lahat. Low, low. Sige po, pakibasa po. Then Abraham took a tenth of all and gave it to the men. 7:7 po. Sorry. 7. Sige po, basahin. Okay po, sige po, pakibasa po ulit. And without question, the person who has the power to give a blessing is greater than the one who is blessed. Amen. So sa Tagalog, nalalaman ng lahat ng nagbibigay ng pagpapala ay higit na dakila kaysa sa pinagpala. So meaning po no, na mas pinagpapala po ng Panginoon yung nagbibigay kaysa yung tanggap lang po tayo ng tanggap. Amen. So inaano po ng ating Panginoon tayo, mas maganda magalak po tayo kung tayo ay nagbibigay. Kasi mas pinagpapala ng Panginoon yung mga nagbibigay. Kaya di ba, sabi sa Lucas 6:38, Lucas 6:38. Sige, basa po ulit. Give and you will receive. Your gift will return in full. Press down, straight together. The amount you give will determine the amount you get back. Amen. Sa Tagalog po, magbigay kayo at kayo bibigyan ng Diyos ng gustong takal, siksik-liglig at umaapaw ang bibigay sa inyo. Sapagkat ang panukat na ginagamit ninyo sa iba ay siya ring gagamitin panukat sa inyo. Amen. So kung tayo nagbibigay, no, kung kaning inaanat sa kapwa natin, so yun din po ibibigay na pagpapala at higit pa ibibigay sa atin nating Panginoon. Amen. So yun lang pa, tayo po yung manalangin. Praise God. Hallelujah. Thank you po Lord. Maraming salamat po ulit sa oras to Lord. At muli Lord, maraming salamat po Lord sa mga kapatid namin Lord nandito, O God. At Lord sa aming mga tithes Lord na ito magamit po namin Lord sa panambahan, O God. Hawakan niyo po Lord ang puso ng bawat isa po rito Lord. At kayo po Lord ang siyang kumilos sa kanila Lord. At pagpalain niyo rin po Lord mga pamilya nila nasa Pilipinas. Pagpalain niyo rin po Lord ng kanilang mga trabaho. At pagpalain niyo rin po Lord ng kanilang mga company, O God. At Lord, maraming salamat po muli Lord. At sa inyo kulong lahat, tinataas, lahat ng puri, salamat sa pangalan niyo po Lord Jesus pray. Amen and amen. Sige po. And it will come back to you. Good measure, pressed down, shaken together, and running over. Give, and it will come back to you. When you give to the Lord. Give alone, give in faith, give with joy, and a smile on your face. Give us the Lord has given to you. How you give is our reflections of your gratitude. So give, and it will come back to you. Good measure, pressed down, shaken together, and running over. Give, and it will come back to you. When you give to the Lord. When you give to the Lord. When you give to the Lord. Amen. Thank you so much. Musician, thank you. Amen. Tayo po ay dadako sa announcement. Bible study po, Sunday 8 p.m. to 10 p.m. by Zoom po. In-invite po ang lahat na mag-join po ang bawat isa para mag-aral ng kanyang mga salita. And IP, Intercessory Prayer, Zoom din po, Tuesday 8 p.m. to 10 p.m. Upcoming activities, March 2026, Holy Spirit Revival and Deliverance and Family Day Fellowship. Amen. Power group schedule, Friday after lunch, Kuya Mark at ang inyong lingkod. And Saturday, 9 a.m., Tiweng Group. Sunday, 7 p.m., Kuya Charles Group. 11 p.m., Ate Ann's Group. 12 midnight, Petromins Group. Monday, 8 p.m., Kuya Junjun Group. Meron pa, Kuya? Wala na po. Yun lamang po. Amen.
Praise God. Yan. Bawasan mo ng iko, kuya. Praise the Lord. Hallelujah. Pagpalain mo. Pagpalain mo ang elemento nito at pagpalain mo rin po, Father God, ang aming communion sa oras nito. In Jesus' name we pray. Amen. Sige po, i-distribute na lang po. Oh Lord, you've searched me. You know my way. Even when I fail you, I know you love me. Your holy presence surrounding me in every season. I know you love me. I know you love me. At the cross I bow my knee, where your blood was shed for me. There's no greater love than this. You have overcome the grave. Glory fills the highest place. What can separate me now? Pa, bago po tayo mag-partake nito, let us bow our head. Let us pray to the Lord and give thanks to the Father in heaven. O Father God in heaven, and our Lord Jesus Christ, kung nariyan po kami aktual sa Jerusalem nung araw ng iyong anak namin Panginoong Hesukristo ang tagapagligtas na dinakip hanggang sa pagpalo sa kanyang katawan hanggang sa doon sa krus ng Kalbaryo. At naunawaan po namin ang iyo pong salita. Hindi po namin to kayang matingnan ng aming Panginoon. At nahihiya po kami sa aming nagawang mga kasalanan. Wala po kaming kayaya ngayon. Kaya kami ngayon nagpapakumbaba, lumalapit sa iyo, humihingi po ng kapatawaran sa lahat ng aming mga kasalanan. Sa buong linggo na lumipas, kami po'y nagpapakumbaba sa isip pa lang. Wala po kaming maitago sa iyo, Father God. Kaya ngayon kami humihingi ng kapatawaran. Ito may sinadya namin o hindi. Humihingi po kami ng kapatawaran sa lahat ng aming kasalanan. Lalo-lalo na, Lord Jesus Christ, na kami ay isang lingkod mo na tinawag na children of God through believing of your Lord Jesus Christ, at mayroon kang inutos sa amin at hindi po namin ito nagawa.
marami po kaming pagkukulang bilang isang servant mo, Lord. Humihingi din po kami sa iyo ng kapatawaran, Lord Jesus. At salamat po nito, Father God, ay lahat kami ngayon, dahil po sa iyong anak na ang kanyang dugo na binuhos doon sa krus ng Calvary, kami ngayon ay nakatanggap ng kalinisan at kapatawaran. At hindi lang po ang iyon lang binigay mo sa amin, bagkus ginawa mo pa ang kayayan na tumanggap nito, ang katawan at ang dugo ng iyong anak na imi Panginoon sa Kristo. Taas po natin ang tinapay. Ito ang katuruang tinanggap ko sa Panginoon at binibigay ko naman sa inyo. Nung gabing siya ay pinagkanulo, ang Panginoong Hesus ay dumampot ng tinapay, nagpasalamat at pinagpira-piraso iyon at sinabi, ito ang aking katawan na hinandog para sa inyo. Gawin ninyo ito bilang pag-alala sa akin. Kainin po natin. Thank you, Lord. Taas po natin ang kupa. Matapos maghapunan, dumampot din siya ng kupa. At sinabi, ang kupang ito ay ang bagong tipan ng Diyos na pinagtibay ng aking dugo. Tuwing iinumin ninyo ito, gawin ninyo bilang pag-aalala sa akin. Thank you, Lord. Thank you, Father God, sa kapatawaran. Maraming salamat, Father God and our Lord Jesus Christ, for your love na binigay mo po bawat sa isa sa amin. In Jesus' name we pray. Amen. 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 Sige po, tayo na po umupo. Praise the Lord. Hallelujah. Ay, ito ay third Friday ng February, no? Mayroon pang last Friday. May last Friday pa ng Friday. So ngayon ay third Friday. Ang schedule natin ngayon is beginners fellowship, no? Ng mga beginners natin. Kaya sino ba dito ang less than 6 months na umaten? Less than 6 months, taas natin. Less than 6 months pa lang dito sa church. Taas ng kamay. Si Kuya Junel. Junel ba? Kuya Erwin. Less than 6 months. Sino pa? Saan pa yung isa? Si Kuya? Si Mark Junel, si Mark Joseph, at saka si Junel, ba yun? Junel, at saka si Erwin. Nakailang buwan ka na, Kuya Erwin? Nakadalawang buwan. Pagkasimula ni Kuya Chris na lumipat doon, no? Sa kanilang shop. Okay. Ay, praise the Lord. At si Kuya Junel, kailan ka nakarating sa shop nila? Hindi, doon sa shop nila. January 25. Umatin ka dito, February. Umatin. Nandun kami sa February. Okay, February 6 yun. Amen? Praise the Lord. Hallelujah. So, hindi pala kayo mahirap imbitahin. Tuwang-tuwa ang ating Panginoong Jesucristo. Amen, no? Yung iba doon, matagal na inimbita. Pero, ang tagal po nakatanggap po ng Spirit ni Christ. Amen? Praise the Lord. Hallelujah. So, natutuwa po ang ating Panginoon. Amen? So, saan po si dalawang Kuya Jojo at saka si Mark Joseph? Papasukin mo na. Wala, taksa ka na yung problema. Pasukin mo na dito. Na-scam. Na-scam. Sa bangko. Praise the Lord. Sige. Na-scam. Amen.
Mahirap pala yung maraming pera. Amen. Sige po. Okay. Ayan, mahirap talaga yung maraming pera. Ay. Iipon ng pera. Praise the Lord. Hallelujah. Amen. Ay, yun ang problema po, no? Ay, magkaiba po talaga yung nung mundo. Amen? So, praise the Lord. Hallelujah. So, Matthew 28 verse 20. Diba? Basa. Basa. Parang inaantok pa kayo eh. Teach these new disciples to obey all the commands I have given you. And be sure of this, I am with you always, even to the end of the age. Amen. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. Teach these new disciples to obey all the commands I have given you. And be sure of this, I am with you always, even to the end of the age. Amen. Praise the Lord. Ibig sabihin yan, ay ano yung pinakahuling edad ko ninyo dito, kasama po natin ating Panginoon. Amen? Kasama natin ang ating Panginoon kapag tayo ay nagiging disciples. Sabi po dyan, disciples. Sabi ko po sa inyo, hindi lahat dito na umaatin ay disciples ng ating Panginoon. Okay po? Magkaliwanag ba tayo? Amen. Amen? Hindi lahat na umaatin sa church ay disciples ni Lord Jesus Christ. Okay po? So, yun po yan ay tuturuan po ang mga bagong disciples. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. Ang mga bagong disciples. Kaya kayo'y pinapabasa, no? Ay para po may buhos ang pagpapala. Sabi ni Ate Ann sa inyo, ang hina naman yung wisik-wisik lang po yung Sige nga, Revelation chapter 1 verse 3. Okay po. Basahin natin yung 1 to 3. Yan. Para po malaman niyo kung sino po ang nagbigay ng ng salita na yan. Sino ang nagsasabi na yan? 1, 2, 3. Ilagay natin, sino po ang niyan? Hindi pastor. No? Ang nagsabi niyan, nangako niyan. Sige. Revelation chapter 1. Yan. 1, 2, 3. Yan. Verse 1 to 3. 1 to 3. 1 to 3. Chapter 1, verse 1 to 3. Ayan. Ayan. Para malaman ninyo, no? Kung sino po ang nagsabi at nangako. Okay? No? Kaya sabi ni Ate Ann, pag sabi bus, wisik-wisik lang eh. Amen? O ayaw nyo lang kasi matakot kayo, ma-scam naman yung pera nyo sa bangko. Kaya wisik-wisik lang para walang ma-scam. Sige, Revelation chapter 1, verse 1 hanggang 3. Yan. Ayan. Sige, basa. This is a revelation from Jesus Christ, which God gave him to show his servants the events that must soon take place. He sent an angel to present this revelation to his servant John, who faithfully reported everything he saw. This is his report of the word of God and the testimony of Jesus Christ. God blesses the one who reads the words of this prophecy to the church, and he blesses all who listen to his message and obey what it says, for the time is near. Amen. Diba?
Sino yan? Hindi si John. Si Jesus Christ mismo ang nagngako sa atin. Si Jesus Christ yan ang nagsabi. Si John the Beloved ang nagsulat. Kasi siya po ay dinala po yan siya, ang kanyang spirit, dinala po ng angel doon sa heaven kung nasaan ang ating Panginoong Kristo. Okay? At nag-usap po sila ni ating Panginoong Kristo na isulat mo lahat ng aki pong sasabihin at i-report mo doon sa mga churches na mga tinayo po ng aking mga apostles. Okay? So yun po yun. Ang introduction niya ay God blesses the one who reads the word of this prophecy to the church. Ito ay church. Ang church po ay hindi room. Hindi building. Ang church, ako at kayo. Tao ang church. Group of people na nananampalataya sa ating Panginoong Kristo. Church po yan. Amen? No. Kapag yun, nagba-Bible study kayo sa Pitromen, ilan kayo doon, yung araw na yan, it is called local church. Church na po yun. Oo. Pag doon sa bahay, pupunta doon na mayroong magba-Bible study, tapos may umatin na 3, mayroong nagdala ng Word of God, mayroong schedule doon, every Monday ng gabi, mayroong nakinig 3, mayroong isang nagdala ng Word of God, binabasa ang Word of God, ang tawag doon, church, local church. Nagbasa po sila ng Bible at may 3 nakinig ay kanyang pagpapalain. Amen? Nagkakaintindihan tayo? No? Praise the Lord. Hallelujah. Tapos, sabihin ng mga sa Google, sa YouTube, maano kayo doon. Ang Christian ay hindi na kailangan maatin ng church. Hindi nila alam ang meaning ng church. Akala nila yung church, yung building na umatin every Sunday. Matthew 4:4, ang mga taga-heaven ay hindi lang kumakain ng tinapay. Kumakain po sila ng salita ng Panginoon na nanggagaling sa bibig ng kanyang Ama. Basa. But Jesus told him, "No, the scripture says, people do not live by bread alone, but by every word that comes from the mouth of God." Amen? Si Jesus Christ ay 40 days, 40 nights, hindi kumakain, hindi umiinom. 40 days, 40 nights, at siya'y tinimp. Tinimp siya ni Satan na sabi, yun, kung ikaw yung anak ng Panginoon, may bato dyan, gawin mong tinapay. At sinabi ni Jesus Christ, ang tao ay hindi lang nabubuhay sa tinapay. Nabubuhay din sa tinapay, salita ng Panginoon. Amen? Amen. So, kapag tayo ay taga-heaven, malalaman yun. Kumakain ng salita ng Panginoon. Amen? At malalaman din po ninyo, sino po yung, inuulit ko, sino po yung disciple ni Lord? Sinabi ko po kanina, hindi lahat na umatin sa church ay disciple ni Lord Jesus Christ. Amen? Ang disciple ni Lord Jesus Christ ay nagugutom po siya sa salita ng Panginoon. Amen? Praise the Lord. No, nagugutom po siya sa salita ng Panginoon. No, hindi po siya mahirap imbitain ng festa ng kainan ng salita ng Panginoon. Amen?
Ang hindi disciple ni Lord, pag imbitahin mo, pista kainan, ay bihis na yan. Bihis na yan. Pag sinabi, sunduin kita dyan, alas 10, alas 8:30, bihis na yan. Yo. Pero pag sinasabi na, magsamba tayo, sunduin ka ng alas 10, mayroon pa. Tika, kailan ba yan? Anong pizza ba yan? No. Praise the Lord, hallelujah. Tapos ipalo up ni Ate Miriam. Kuya, ate, isisin pa. Hindi nila ako mag-reply para hindi ako magkasala. Amen? So magkaliwanagan tayo. No? Praise the Lord. Ang mga tagalangit, nagugutom po yan sa salita ng Panginoon. No? Ang hindi tagalangit ay hindi gutom sa salita ng Panginoon. Amen. So, yun po yun, no? Ay, kaya po, Psalms 107 verse 20. I think yun po yun, no? Pinadala ang pagkain ay salita ng Panginoon upang po tayo ma-snatch sa door of death. Para ma-snatch tayo. Tama ba? O, tama pala. Praise the Lord. Hallelujah. Sige, basa. He sent out His word and healed them, snatching them from the door of death. Amen. Ang pagkain natin ang salita ng Panginoon, yun pala ay makakapagaling sa ating sakit natin. Kasalanan. Kasi ang kasalanan, ito po yung maglilid sa atin papunta sa pintuan ng impyerno. Amen? No. Kaya po ay ma-snatch po tayo sa door of death. Yun po yung nagugutom lagi sa salita ng Panginoon. Amen po. No. Praise the Lord. Hallelujah. So, tandaan niyo po, salita ng Panginoon. So, wala pa sila, Ate Miriam, sila, no? Mercy, darating na ba? Ano? So let us stand, ay tayo po ay mag-umpisa na. Hindi na natin po antayin. Kasi po, sa Matthew 28 verse 20, ang bagong mga disciples ay tuturuan ko. Ito po ay beginner's fellowship. Amen po? Ang ibig sabihin niyan, na tuturuan all the commands, to obey all the commands, ay ibig sabihin yan. 2 John chapter 1 verse 6. Ito po ang ating topic. 2 John chapter 2 verse 6. Chapter 1 verse 6, kuya. Yan. Praise the Lord. Basa. Love means doing what God has commanded us, and He has commanded us to love one another, just as you heard from the beginning. Amen. Love means doing what God has commanded us, and He has commanded us to love one another, just as you heard from the beginning. Thank you, Lord, sa iyo pong salita na binigay mo po sa amin. Ay, ito yung pagpapalain. Sabi ng iyong anak na aming Panginoon Kristo, ang pangako niya ang nagbasa at nakinig ng iyong salita sa loob ng church ay kanyang pagpapalain. Lalo niyang ibuhos ng pagpapala sa nakinig at nagbasa at ito'y sinusunod. Ay iyo pong pagpapalain ng lubos, physical, emotional, lalo-lalo na ang spiritual naming life.
Ito ang aming samot dalangin sa pangalan ng aming Panginoon Kristo at hiningi po namin ng kapangyarihan ng banal na Santong Espiritu na binigay mo po dito sa amin na ito'y magbibigay ng kapangyarihan na maunawaan at matanggap po namin ang salita na aming mapapakinggan na nanggagaling sa itaas. Gamitin mo lang po ang iyong lingkod, Father God, na daluyan ng iyong salita. Walang iba po ang speaker namin kung hindi ang iyong anak na ang aming pong chief pastor, kundi ang aming Panginoon sa Kristo. Ang iyong lingkod ay isang instrumento lamang to as like a speaker of the Lord ng iyong anak namin Panginoon sa Kristo. Let your will be done, Father God. In Jesus' name we pray. Amen. Amen. Praise God. Tayo po yung umupo. Matthew 28, verse 20. No? Inutusan po ang disciples, ngayon ang iyong pastor, inutusan na tuturuan ang mga bagong disciples. Okay? Matthew 28 verse 20, tuturuan po ang bagong disciples to obey all the commands I have given you, and be sure of this, I am with you always, even to the end of the age. To obey all the commands. Ibig sabihin yan, all, not 90%. Okay po? New disciples, ano pong ibig sabihin to obey all the commands? Ibig sabihin yan, ay tuturuan po kayo na magmahal sa ating Panginoon. Okay? Tuturuan po kayo na magmahal sa ating Panginoon. Kaya po, ang ating pong text na binigay ay 2 John chapter 1 verse 6. Loves means is obeying doing the command of God. Basa. Love means doing what God has commanded us, and He has commanded us to love one another, just as you heard from the beginning. Amen. Di ba? So sabi ni Jesus Christ, nung nandito po siya, ito ay sinulat ni John beloved niyan, nung wala na si Jesus Christ. Nagsulat po siya sa mga churches na marami na silang tinayo. No? Ay ito, ang sabi ni Lord Jesus Christ, siya mismo ang nagsabi nung buhay pa siya. Okay? No. John 14 verse 21, siya ang nagsabi po nito, nanggagaling sa Kanya. Basa. Those who accept my commandments and obey them are the ones who love me. And because they love me, my Father will love them, and I will love them and reveal myself to each of them. Amen? Siya mismo ang nagsabi niyan, those who accept my commandments and obey them are the one who love me. Yun po ang nagmahal sa ating Panginoong Hesukristo. Yun po yung nag-accept sa kanyang commandments and obey. Yun lang po ang nagmahal sa kanya. Amen? No. Ang nagmahal sa kanya, yun po ang minahal ng ating Panginoong Diyos na Ama. Amen po. Nagkaunawaan. No? Ang nagmahal sa ating Panginoong Jesucristo, yun lang po ang minahal ng ating Diyos na Ama. Okay? No. And I love them, and I reveal myself to each of them. Okay po? No. Praise the Lord. Hallelujah. No? Ang real love, hindi po yan siya gift. Hindi po yan siya gift na tulad po ng
gift of prophecy, gift of healing, amen? Gift of deliverance, gift of casting evil, demons, no? Gifts of giving. Hindi po yan siya gift ang love. Hindi po siya gift. No? Tanong mo si Ate Ann kung nag-umpisa kami, I love ko ba siya? Love, the real love, it is a developing. Amen? It is a developing relationship. Amen po ba? The real love is not a gift, but it is a developing relationship. After na malaman mo ang tunay na tao, malalaman mo lang siya kapag mayroon po kayong intimate relation. Mayroon po kayong ugnayan. Tinanggap mo ang kanyang mga natutunan na mali, na ayaw mo, conflict sa iyo. Nakilala mo siya dahil po sa daily communion ninyo. At ito'y nagdi-develop. Kasi ang love means 2 Corinthians chapter 13 verse 4, 5, 6. Yun po yan siya. It is a developing relationship. Amen? Basa. 1 Corinthians 13 verse 4, 5. Sige po. Continuous lang naman to last week. At tayo'y matapos nito ng 1:30. Sige, kuya. Yun. Basa. Love is patient and kind. Love is not jealous or boastful or proud or rude. It does not demand its in own way. It is not irritable, and it keeps no record of being wrong. It does not rejoice about about Hanggang 7 kuya, parang buo na. 6, 7. Basa. It does not rejoice about injustice, but rejoices whenever the truth wins out. Love never gives up, never loses faith, is always hopeful, and endures through every circumstance. Amen. That's the real love. Ibuo mo kuya. Praise the Lord. Welcome, ate. Ibuo mo kuya. 4 to 7. Yan. Okay. Kapag sinabi niyo po na in love ako sa kanya, pero hindi pa kayo nagkaroon ng relationship, hindi pa kayo nagkaroon ng unawaan, hindi yan real love. Love yan galing sa flesh. Kunting dike lang, wala na. Ano na agad sa Facebook? Block na. Amen? The real love, it is not a gift. It is a developing relationship. This is the real love. Mayroong patient at kind. Pasinsyado po yan. Mapapasinsyado yan. Kaya magtataka ako, pastor, nagdiborsyo pa. Di anong spirit ang nandoon sa kanyang tinanggap? Si Jesus ba? O ibang Jesus?
Di ba? Dapat niyan, walang diborsyo. Kasi ang real love, nagde-develop ng patient kind. Hindi po siya jealous. Hindi boastful and proud. Rude. It does not demand its own way. Amen? And it keeps no record of being wrong. Bilang pa, mali ka na naman, hanggang, ano ba yan? Kayo lang din po ang nagbigay ng sakit sa inyo pong emotion. Kapag magbilang kayo sa mali ng iyong asawa. No? Wala na dito maghiwalay, ha? Ha? Huwag na kayong magbilang ng mali. Bilangin nyo na lang yung po yung tama. Amen? No? O, sino ba yung nandun sa ano? Nandun ba si ano? Si Romilita? Praise the Lord. Hallelujah. No? Ay, pag nakita ko yung baby boy niya, talagang sabi ko, ako naman Lord, bigyan mo ng apong ganyong kamukha. Amen. Ay, sino pa yan nandyan? Si Ate Joyce, nandyan? Wala. Karen. Praise the Lord. Hallelujah. Si Kuya Erby, nandyan. Mag-check attendance muna ako sa mga umuwi. No? Andyan? Praise the Lord. Hallelujah. Kuya Mario. Praise God. No? Okay? No? Nandyan? So, wag bilangin yung mali. No? Praise the Lord. Hallelujah. Mamaya, sino na po yung nagtampo dito? Dati, Valentine's Day, binibigyan ko ng flower. Ngayon, awayin naman kayo. Dapat hindi kayo sumasamba dyan. Dati, binibigyan mo ako ng flowers at chocolate. Nung nagsamba ka na dyan, wala ng flowers at inaiwanan na kayo. Amen? Paunawa ninyo po. Okay? Paunawa ninyo. No? Praise the Lord. Hallelujah. It keeps no record of being wrong. Praise the Lord. Hallelujah. No. Siguro si ate, nung ako po ay nagiging servant ni Lord, ang tagal pala niya ako pinatawad. Praise the Lord. Kung na-aksidente si ate, hanggang hindi pa niya nabura yung mali ko. Praise the Lord. So, hindi pala yon siya makapasok. Hindi pala siya kilala ng ating Panginoon. Amen? So, kaya ngayon, wala na kayong galit sa inyong asawa. Okay? Wala na kayong galit. Wala kayong dapat enemy sa inyo pong kapatid. No? Kasi po ay magtuto tayo na magmahal na tunay. Okay? No? Number 6, tingnan nyo. Love, it does not rejoice about injustice, but rejoices whenever the truth wins out. Okay? Pag sinabi ko kay Ate Ann, talagang binato sa akin yung plato. Sinabi ko, ang iyong enemy ay hindi ko enemy. Kasi pag natutuwa ako na mayroon kang enemy, ibig sabihin natutuwa ako sa injustice. Because wala po tayong enemy. Tandaan mo yan. Sabi niya, hindi mo ako love kasi hindi mo ako kinampihan. Magkaiba nga ang love ng mundo at love ng kingdom ni God. Nagkaunawaan ba tayo? Bato! Bato! Talagang hindi mo ako mahal. Hindi mo ako mahal. Talagang bato. Dami siyang ganun. Dami akong dalag mga
Dami po. Pusa! Talaga. But it is developing. Develop. Pero dati hindi ako mahal. Nagkwento yata niya paano kami nagkwento ba siya sa inyo sa Bible study? Ha? Pero hindi po yun. Amen. When real love creates, nagkaroon po ng developing. Kapag ito ay napasukan ng sentro ng Spirit ni Christ, no one can breaks. No one can breaks it. Amen? Kasi po, ang samay namin, kung sino po yung nakapag-break at umayaw, ay punta sa impyerno. Amen? Kung sino po yung makipaghiwalay sa amin, ay siya po yun, walang espiritu ni Kristo. Amen? Siya po yun ang hindi kilala ng ating Panginoong Hesukristo. Amen? Yung walang patient, wala pong nag-give up, never gives up. Okay? Hindi naglulos ng faith. Hopeful po siya. Nag-endorse po siya every circumstances. Nagkaunawaan tayo sa love. Teach the new disciples to obey all my commands. Ibig sabihin, teach the new disciple how to love the real love. Amen? Kaya po sinabi po doon, no? Romans 12 chapter 2, huwag po kayong magkopya sa mundo kung ano po yung love nila. Iba po yung love natin. Amen? Basa, Romans 12 verse 2. Don't copy the behavior and custom of this world, but let God transform you into a new person by changing the way you think. Then you will learn to know God's will for you, which is good and perfect. Huwag po kayong gumaya ano po yung love sa mundo. Okay? Huwag po kayong gumaya doon. No. You know now how to love. You know now how to love God. Okay? How to love God is to love other person. The real love. 1 John chapter 4 verse 20. Ang tunay na disciple ni Jesus Christ ay walang enemy. Because sabi ni Jesus Christ, if you love me, obey my commandments. Ang commandments ni Jesus Christ is love your enemies. How can you have an enemies and you are a disciples of Christ? And His command is love your enemies. Kaya sabi ko kay Ate Ann, your enemy is not my enemy. Amen. Sabi niya, sige, pag pumunta ka pa sa bahay niyan, ay talagang pumunta ako, pagbalik ko, talaga ganun. Oh, pero po, I stand firm. What is my Lord Jesus Christ is commanded me. Bahala na, dami kasmot dito. Ano ba yan? Kalmot dito. Amen? Dito pa yan sa Saudi ha. Hindi ako nahiya. Dami di, 3 dito. Pumasok pa ako dito. May 3 dito. May pusa doon na meow. Sa inyo. Oo, may pusa. Kumain kami sa kantin. May pusa doon. Kenneth, sa inyo. Oh, may pusa. Pero hindi niya alam. Amen.
Amen. Ha? Praise the Lord. Sige, basa. If someone says, I love God, but hates a fellow believer, that person is a liar. For if we don't love people we can see, how can we love God whom we cannot see? Di ba? Love, it is a developing relationship. Kapag mayroon po tayong relasyon sa ating Panginoon, amen, that's the real love. Because the real love, it is a fruits of your endurance, fruits of your patience, fruits of your kindness sa inyong partner. That's the real love. Because Galatians chapter 5 verse 22-23, it is the fruits of the Spirit. Nag-create sa iyo pong endurance, sa iyo pong faith, sa iyo pong kindness sa inyong partner. Nag-develop po yan siya. That's the real love. That's not a gift. It is a developing relationship. Pag-unawa, bawat isa. Basa. Invade drunkenness, wild parties, and other sins like this. Let me tell you again, as I have before, that anyone living that sort of life will not inherit the kingdom of God. But the Holy Spirit produces this kind of fruit in our lives: love, joy, peace, patience, kindness, goodness, faithfulness, gentleness, and self-control. There is no law against those things. That's the Holy Spirit produces this fruit in our lives. Love. Amen? Love, it is a spirit na nag-create sa iyo sa pag-unawa ng inyo pong relationship. Kaya po, those who are born again ay may relasyon sa ating Panginoong Diyos. Kaya, iyon po yung nagkaroon ng love, real love kay Jesus Christ. They obey the commandments of Jesus Christ. Amen. That's the disciple of Jesus Christ. John 14:21, those who love me, those who obey, accept my commandments, and obey. Basa. Those who accept my commandments and obey them are the ones who love. And because they love me, my Father will love them, and I will love them and reveal myself to each of them. Amen? No. Minahal po ng ating Panginoon those who accept the commandments of Jesus Christ, His Son, and obey His commandments of His Son. Iyon din po lang ang minahal ng kanyang Ama. Ang hindi nagmahal kay Jesus Christ, sino po yun? James chapter 4, verse 4. Okay? Dito po tayo nagtapos at dito na rin po tayo magtapos. Ang hindi nagmahal sa kanyang anak, sino po yun? Basa, James 4:4. You You adulterers, don't you realize that friendship with the world makes you an enemy of God? I say it again. If you want to be a friend of the world, you make yourself an enemy of God. Amen? Yung hindi nagmahal kay Hesukristo ay hindi minahal ng ating Panginoong Hesukristo. Ang ating Panginoong Diyos na Ama. Siya po ay nagiging enemy. Okay? Magiging enemy of God. He turns her or his self nagiging enemy ng ating Panginoong Diyos. Okay po? Nagkaunawaan po ba tayo? Amen. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. No? Kaya kapag ang 1 John chapter 3 verse 8 to 9. Basa. Eight to 10. Sige. Last na yan. We will now go to with the
anointing. But when people keep on sinning, it shows that they belong to the devil, who has been sinning since the beginning. But the Son of God came to destroy the works of the devil. Those who have been born into God's family do not make practice of sinning, because God's life is in them. So they can't keep on sinning because they are children of God. So now we can tell who anyone who does not live righteously and does not love other believers does not belong to God. Amen? So, hindi po lahat. So, we can tell who are the children of God and who are the children of the devil. Of course, those who don't love His Son, Jesus Christ, doing the devil works. Amen? Because loving Jesus Christ, loving God, is what? Is obeying His commandments. Amen? Accepting His commandments and obey. So, ibig sabihin, those who don't love God, those who don't love Jesus Christ, is the enemy of God. And they are the children of the evil. Amen? Praise the Lord. Hallelujah. Nagkaunawaan ba tayo? John 3:16. John 3:16 is God loved the world. Amen. Basa. For this is how God loved the world. He gave His one and only Son, so that everyone who believes in Him will not perish but have eternal life. Amen. Sino po yung mayroong eternal life? Kasi God loved the world. And those who believe His Son will not perish but have eternal life. Okay? Have you received eternal life? Did you receive the Holy Spirit that give you eternal life? Have you received eternal life? John chapter 6 verse 63. Saan nanggagaling ang eternal life? Sige po. John 6:63. Basa. The Spirit alone gives eternal life. Human effort accomplishes nothing, and the very words I have spoken to you are spirit and life. Amen. Ang eternal life ay nanggagaling sa Spirit. But the Spirit is, saan nanggagaling? It is from the Word of God. The Spirit, no? Every word I have spoken to you are spirit and life. And that word, it is eternal life. Ibig sabihin yan, the Spirit only gives eternal life. Okay? Praise the Lord. And that Spirit will be found only in Jesus Christ, because Jesus Christ is the Word and He is eternal life. 1 John chapter 5 verse 20, ang liwanag dyan. Jesus is Word of God, and the Word of God is Spirit, and Spirit gives alone eternal life. And Jesus is eternal life. Basa. And we know that the Son of God has come, and He has given us understanding so that we can know the true God. And now we live in fellowship with the true God because we live in fellowship with His Son. Jesus Christ is the only true God, and He is eternal life. And He is eternal life. Amen? So, kailangan natin makatanggap ng Spirit. And then, the Spirit are from developing, from hearing the Word of God. Okay? So, yun po yun siya. Ang Spirit is developing from hearing the Word of God. And those who have Spirit have eternal life. Kaya po, no? Did we receive all the Holy Spirit? Amen. Taas ng kamay dito, believers ni Christ. Lahat tumaas. Have you received? Tingnan niyo po nga si Apostle Paul.
Apostle Paul sa Acts chapter 19 verse 1 to 6. Tingnan niyo po. Okay, gagawin din po natin ito ngayon. Amen? May 20 minutes po ako na mag-anoint at mag-lay hands ang aking ano. Okay, sige basa. Acts chapter 19 verse 1 to 6. Tapos na po tayo. Basa. Uwel ko, ya. While Apollos was in Corinth, Paul traveled through the interior regions until he reached Ephesus, and the coast where he found several believers. Did you receive the Holy Spirit when you believed? He asked them. No, they replied. We haven't even heard that there is a Holy Spirit. Then what baptism did you experience? He asked. And they replied, the baptism of John. Paul said, John's baptism called for repentance from sin. But John himself told the people to believe in the one who would come later, meaning Jesus. As soon as they heard this, they were baptized in the name of the Lord Jesus. Then when Paul laid his hands on them, the Holy Spirit came on them, and they spoke in other tongues and prophesied. Amen? There are believers. Pumunta po doon sa Ephesus, may natagpuan siyang mga believers. Pero sinabi niya, did you receive the Holy Spirit? The same as here. They don't know what the Spirit. And then what anong ginawa ni Apostle Paul? He lays his hands. Una ay inexplain pa niya tungkol kay Lord Jesus Christ. Pagkatapos po ng gospel at inexplain niya po sa Word of God tungkol kay Jesus Christ, and then he will lay his hands. Amen? So ngayon, the new believers, the new disciples, I will lay my hands. Amen? Amen? Praise the Lord. Hallelujah. So ngayon, I will pray for the Word of God. Thank you, Lord Jesus Christ. Thank you, Holy Spirit. Lalo na po ang aming Ama na sa aming pong Panginoon na lumikha ng langit at lupa. Salamat po sa iyong salita na binigay mo po sa amin. And I bless mo po, Lord, ang oil nito na mag-anoint ng mga new ministry heads of our Lord sa isa pong branch po ng Body of Christ ng GCTD KSC of our Lord. This anointing of oil of the Lord, it will be done of the Lord as per sa pagbuhos mo, sa pag-anoint mo po, Lord, pag-assign mo kay Aaron of the Lord na magiging ministry of the Lord, head sa iyo pong sanctuary of the Lord, na mamahala po, God, sa iyong salita at mamahala po sa mga kaluluwa of the Lord. Blessed of the Lord is oil, at bless mo po, Lord, ang lahat ng mga kaluluwa na dinala mo rito. Thank you for your word of the Lord. Itanim po namin ito sa aming puso, tanggapin po namin ito, at hiningi po namin ng banal na Santong Espiritu ay magiging po itong spirit at magiging life po sa amin hanggang sa huli po naming hininga dito sa lupa. Ito ang aming samot dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen, amen. Praise the Lord. So Ate Ann at Kuya Nolan ng Education Ministry, i-distribute mo po yung graduate ng SOL, and then I will anoint them. I bless them, ipag-pray ko po sila. Amen. So dito, okay, tawagin po kayo dito at kunin niyo po ang inyo pong diploma. Okay, basahin niyo po. Amen. Okay po, So, Mary Ann Tanguan Jala. Asan na yung music natin? Deng, deng, deng. Certificate of Attendance, School of Leaders 2, Picture. Jesus Christ, the Deliverer, Full Gospel Church, Picture KSA. lang. This is to certify that Mary Ann Tanguan Diala has faithfully attended and participated in the School of Leaders 2, conducted by Jesus Christ the Deliverer Church, demonstrating commitment to spiritual growth, leadership, development, and service in the kingdom of God. Given this 21st of February 2026, CCTD Alcobar. Sign. 2 and 3 yan. SOL 2 and 3. Nandiyan sa liklob. Okay, so it is 2 and 3. Sure. Palakpakan nga natin si Ate Mary Ann. Amen. Praise God. Hallelujah.
Sige, dito na. Next is Bilisan mo. si Mary Joyce Jao. Si Ate Joyce. Palakpakan natin si Ate Joyce. Wala bang mga kamay dyan? Praise God. Hallelujah. Oh, picture. Yan. 2 and 3. Next. Next. Si Doon ka Ate pa. Mercy Jobson. Praise God, hallelujah. So, palakpakan natin si Ate si Ate Mercy. Amen. Amen. Si Ate Karen Nagbayani, nasa Zoom. Praise God, palakpakan natin si Ate Karen. Next is si Kuya Mark David. Nasaan si Kuya Kuya Mark David? Nahirapan pang lumabas. Palakpakan natin si Kuya Mark, nakatapos. Yeah, praise God. Next is si Kuya John Doktora. Ayun, maraming salamat sa Panginoon, sa mga buhay nila. Next is si Kuya Ervin, nasa Pilipinas. Amen. Amen. Praise the Lord. So, yan. Praise God. Okay, ito po Dalawa ang po yan. bagong graduate ng School of Leaders 2 and 3. Pagpalain, and I will pray for them. Praise the Lord. Hallelujah. Father God, thank you po, God Lord, sa kanilang buhay na nagbigay po, nagsakripisyo po, God, na mag-aral ng iyong salita at kinikilala ka po nila, Father God, and on our Lord Jesus Christ and our the Holy Spirit, O God Lord, sa kanilang buhay, O God Lord. Lord, I do believe, O God Lord, they accept, O God Lord, you in their life, O God Lord, na manguna po sa kanilang buhay. I release blessing, O God Lord, to them, O God Lord, upon your promise, O God Lord, sa Matthew 28 verse 20, they are the new disciples at they will begin, O God Lord, their ministry to disciples others, O God Lord. Let them, O God Lord, your promise na sasama ka sa kanila hanggang sa kinakahuli nilang hininga, O God Lord, ay samahan mo sila. In the mighty name of Jesus, O God Lord, I pray to them. Amen. Amen. Thank you. Thank you. Praise the Lord. Hallelujah. Sige po, makaupo na po kayo. At kayo din po, mga ate. Praise God. Ngayon, I will anoint the new disciple. Okay? I will anoint the new disciples ng head ng ministry. Okay po. Una po, the education ministry, si Ate Ann, ang head, at saka co-chairman, si Kuya Norlan. Okay po, punta po kayo dito. I will anoint them and bless them, O Lord. Praise the Lord. Hallelujah. Ito, Kuya Ate Ann, I anoint them in the mighty name of Jesus. I anoint Ate Ann, O Lord, sa head ng education ministry ng branch GCT DKS, O Lord. I bless, O Lord, and I pronounce, O Lord, Matthew 4, verse 18 and 19, be upon her, O Lord, in Jesus' name. In Jesus' name. I anoint, O Lord, ang co-chairman and head ng finance ministry, O Lord, dito sa GCT DKSA, si Kuya Norlan Praba, O Lord. I anoint him by the power of the Word of God as promised, O Lord, and declare of this church, O Lord, Luke chapter 4, verse 18 and 19, be upon him in Jesus' name. In Jesus' name. Thank you. Okay po, ang head po ng prayer warriors ay si Kuya Norla at si Kuya Mario at saka si Kuya Charles, ang co-chairman. I anoint itong taon, nandun si Kuya Norla ay si Kuya Mario. I just lay my hands and anoint by the release anointing power of Kuya Mario, nandoon po ngayon sa Zoom. I pronounce, O Lord, by the power of your word, Luke chapter 4, verse 18 and 19, be upon him, O Lord. At ganon, the co-chairman ng Prayer Warrior Ministry, O Lord, dito sa GCT DKSA, si Kuya Charles, the co-chairman. I anoint him by the power of your word. Lucas chapter 4, verse 18 and 19, be upon him in Jesus' name. Okay po, thank you, Kuya. Next, ay the co-chairman po ng chairman and co-chairman. Next is Kuya Norlan sa music ministry at sa Kuya Mark. Tanggalin mo sombrero, Kuya. Ay praise the Lord, hallelujah. I bless at anoint si Kuya Norlan
ngayon si Kuya Mark as a co-chairman ng music ministry, I anoint him and the power of the word na biniles mo ang church nito. Luke chapter 4 verse 18 and 19 be upon him in Jesus' name. Thank you, Kuya. Praise the Lord. And next, ang bagong chairman at co-chairman ng ushering ministry ay nandun si Kuya Arvin. At ang co-chairman ay ngayon ay si Ate Miriam. Ay nandito ngayon. Ate Miriam, come. Unahin ko muna si Kuya Arvin. And just Kuya Arvin, I lay my hands with the oil. I anoint Kuya Arvin as a co-chairman ng ushering ministry of this branch, GCTD KLC, by the power of the word that given this church, Lucas chapter 4, verse 18 and 19, be upon him. Ngayon, the co-chairman, the new co-chairman and new disciples of this church, Ate Miriam is a co-chairman ng ushering ministry. I anoint her by the power given by the Lord of this church, Lucas chapter 4, verse 18 and 19, be upon her in Jesus' name. Sige po, thank you. Ganon, next is kitchen ministry. Praise the Lord. Ay nga itong bago pong kitchen ministry, si Kuya head is Kuya Ryan at si co-chairman ay si Kuya Ate Joyce. Ngayon ay tapos na si Kuya I anoint and bless the Lord the co-chairman na si Ate Joyce at sa kitchen ministry. And ganon din po, ngayon ay bless Kuya I anoint him by the power of this oil and by the power of the word given upon this church. Lucas chapter 4 verse 18 and 19 ay magpa-empower po nito sa aking kapatid na si Kuya Ryan of the Lord. Lucas 4:19 is be 18:19 be upon him in Jesus' mighty name. I release, O God, blessing sa kamay nito na kanilang lahat ng kanilang lulutuin ay ito po ay blessed o God Lord at sanctified and bigyan mo sila ng wisdom o God Lord para po ito'y magamit ang pera o God Lord na ito po ay ma-bless ang bawat isa. Bless o God Lord upon these hands o God Lord sa lahat ng kanilang gagawin ay ma-bless po at mapurihan ang ating Panginoon. Amen, amen. Ganon din po. Praise the Lord. Hallelujah. Ang housing ministry. Amen. Praise the Lord. Si Kuya Dex at si Kuya Mark David. Amen. The new disciples. Amen. Ay, amen. Ay, ito, tingnan po natin ang mga bagong disciples. Bago lang po to. Ay, hindi po alam po to anong gagalawin ang ating bahay. Amen. Sila po mamahala. I anoint, O God Lord, this co-chairman, as a co-chairman of this housing ministry, O God Lord, na GCTD KSC, I bless him, O God Lord. The power of the word is Lucas chapter 4, verse 18 and 19, be upon him, O God Lord. Lalo-lalo na, ang aking kapatid na si Kuya Dex ay the chairman po ng housing ministry, O God Lord. I anoint him from head to foot, O God Lord, na mamahala po dito sa house nito ng sanctuary ng GCTD KSC, by the power of the word, O God Lord, upon this church na binigay mong anointing, O God Lord, and be upon him. Lucas chapter 4, verse 18 and 19, in the name of Jesus. Amen, amen. Ngayon, the last one is Transpo Ministry, si Kuya Chris. Amen. And then I will assign a co-chairman, walang iba si Kuya Mark. Kuya Mark. The co-chairman po ng Transpo Ministry, kapag wala si Kuya Chris na bakasyon, ang magmamanage sa Transpo Ministry na mag-schedule po doon kung sino ang magsusundo. I bless upon si Kuya Mark na magiging submission sa co-chairman niya as a Transpo Ministry. Ngayon, I bless the Lord ay si Kuya Chris by the power of the Word of God, O God Lord. I anoint him from head to foot, O God Lord, as tulad sa power po ni Kay Aaron na biniles po siya ng oil from head to foot. And I also declare, O God Lord, by the power of anointing of this church na binigay po ng church ng Panginoong Hesukristo, the Lucas chapter 4, verse 18 and 19, be upon him in the mighty name of Jesus. I pray and I ask.
Amen, amen. Praise the Lord. Hallelujah. Thank you. Sige po, palakpakan po natin ang mga co-chairman of this ministry. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. Now, ang lahat po ng membro ay taas po kayo dito. Una, ay wala pong hindi po na-anoint dito na ay membro po ng ushering ministry. Okay? Akyat po dito ang membro ng ushering ministry. Hindi po alam ni Ate Lalay, membro siya sa ushering ministry. Amen. Ano po, yung hindi po na-anoint. Sige. Okay? Hindi po yung na-anoint. Na-anoint lang, okay na. Yung hindi lang na-anoint ng oil, na bless. Ate Lalay, sino pa ba? Sa housing po yan, housing. Tapos ka na, na-anoint ka na. Okay? Yun lang. Lalay, sino pa? Wala na? Si Ate Mercy. Sige po. Okay po. Sige. Kala ko na pala, ang is oil pala to. Sino pa? Okay, yan. Praise the Lord. Hallelujah. So ito, sino pang gustong mag-ushering ministry? Wala na? Wala na gustong ushering ministry. Praise the Lord. Hallelujah. Amen. Okay. Sige po, may 5 minutes pa po tayo. Amen. I bless the Lord, member of the ushering ministry. Itong ladies nito, I bless her in Jesus' name. I anoint Ate Mercy and Ate Margo. I blessing Ate Hannah, and I blessing of the Lord kay Ate Lalay. As a member of the ushering ministry, I lay upon him, O God, my hands upon them, O God, Lord. I declare release, blessing, O God, Lord. The Holy Spirit lives in them, O God, in the mighty name of Jesus. In the mighty name of Jesus. Amen, amen. Sige po, ate. So ngayon ay membro po ng housing ministry. Amen. So patayuin mo na housing ministry, Kuya Junjun. Amen. Praise the Lord. Kuya Joel, Kuya Caleb. Come on. Housing. Praise the Lord. Kitchen po yan. Kitchen. Halika. Amen. Housing. Sige. Sali sa Kuya Erwin sa housing. Amen. Praise the Lord. Wala nang gustong sumali ng housing? Okay. I release blessing upon them in the mighty name of Jesus. Kuya Hill, as a member of a housing ministry. Kuya Junjun, Doktora, as a member of housing. Kuya Joel, as a member of housing ministry. Kuya Erwin, the new believers, the housing ministry. Thank you sa kanyang buhay. I release blessing upon them, O God Lord. I declare, O God Lord, the Holy Spirit be upon them in the mighty name of Jesus. Receive right now the Holy Spirit, the power of Lucas chapter 4, verse 18 and 19. The Spirit of Lucas chapter 4, verse 18 and 19, release and receive right now in Jesus' name. In Jesus' name. Thank you, Kuya. Okay po. Praise the Lord. Hallelujah. So, sino pa yung ang kitchen ministry? Kuya LP, come on. Kitchen ministry, sino pa? Lika. Okay na. Ayaw mo. Okay, ayaw mag-receive. Amen. Amen. Sino? Media. Amen. Praise the Lord. Jason. Yan ay sa music ministry, sa music yan, team, media. Amen. Amen. Kuya Jojo, ayaw mag-media. Kuya Jojo, come. Media, music. Ikaw po yung photographer. Isa ka sa music, sa media, photographer. Amen? Sino pa? Yung bago? Si Kuya. Anong gusto mo? Ianoin kita kung mag-decide ka sa ministry. I bless the Lord upon these two guys, the Lord, as a media team. I release blessing and power of this anointing of oil, O Lord. Mag-flow, O Lord, from head to foot, O Lord. In Jesus' mighty name, I release blessing from Lucas chapter 4, verse 18 and 19, be upon him, upon them, O Lord. In Jesus' mighty name. Amen. Amen. Thank you. Okay, tandaan niyo po yan, ha? Ay, media. Amen. Tutulungan mo na siya. Huwag mong turuan ng mali. Amen. Amen. Kuya Jojo, thank you. Okay. Okay. God bless.
Kuya Junel, come. Hindi lahat. Kuya Joseph, Mark Joseph. Okay, come on. Mag-decide lang po kayo, but I release. Everyone will be receive an anointing oil today. Amen? Praise the Lord. The new believers of our Lord Jesus Christ, I anoint them by the power of the word released upon this upon this church. Lucas chapter 4 verse 18 and 19 will be in them, and I release blessing of the Lord, and I declare of the Lord, the Holy Spirit be upon them in Jesus' name. In Jesus' name. In Jesus' name. Right now. Receive right now. In Jesus' name. Believe, kuya. Just believe. Just believe. Our knowledge and our language dito sa church is just only faith. I declare in the mighty name of Jesus, receive the Holy Spirit right now. All of them na nandito at nandun sa Zoom, I declare right now, receive the Holy Spirit. Receive the Holy Spirit. Ito'y pangako ng aming Panginoong Kristo. All who believes the Son of God will receive the Holy Spirit, and the promise of eternal life ay maranasan po namin ng bawat isa. Ito'y hinihingi ko sa pangalan ng aming Panginoon Kristo. Amen. Amen. Thank you, Kuya. Thank you. Thank you. Praise the Lord. Pagi po, palakpakan po natin ang ating Panginoon. And let us stand and let us close our gawain ngayon. Thank you, Father God. Thank you, Lord Jesus Christ. Thank you, Holy Spirit, for the anointing ng bawat kaluluwa na pinagkaloob mo sa church ng branch nito. Thank you, Father God, for hearing our prayers sa oras na ito. And thank you, Lord, sa iyo pong salita na tinuro mo po sa amin. Ito ang aming samot dalangin sa pangalan ng aming Panginoon Kristo. Amen. Amen. Praise God. Amen. Hallelujah. Muli po nating awitan ating Diyos na buhay. Buksan mo ang kalangitan, buksan mo ang kasagaran, handa na kaming saluhin mga pagpapala mo. Buksan mo ang kalangitan, buksan mo ang kasagaran, handa na kaming saluhin mga pagpapala mo. Ibuhos mo sa banda dito. Ibuhos mo, ibuhos ng ibuhos mo. Ibuhos mo sa pamilya ko. Ibuhos mo, ibuhos ng ibuhos mo. Ibuhos mo pangarap ko. Todo! Todo mo. Todo lagi, todo mo. Todo, todo, todo. Todo, todo, todo. Todo, todo, todo. Pagpapala mo. Happy Lord's Day sa lahat.